Lumalabo na yung mata mo? Hala, kaka-cellphone mo yan! Hindi yan joke! Pag-usapan natin yung mga masamang epekto ng kaka-cellphone sa mga kalusugan natin. Una na dyan yung text neck syndrome. Kapag mali yung posture natin o kaya naman nakayuko tayo habang nagsi-cellphone, nag-a-add kasi ito ng around 50 to 60 pounds ng weight sa ating mga leeg na hindi kinakaya nito. Ang resulta, maaaring magkaroon tayo ng pananakit sa ating mga leeg, upper back o kaya naman sa ating mga balikat at namamali yung mga posture natin. Para maiwasan ito kahit papano, habang nagsi-cellphone ka, itaas mo ito sa eye level, huwag ka masyadong yumuko. From time to time, i-stretch mo din yung leeg mo. Mag-exercise ka regularly at bawas-bawasan mo yung kaka-cellphone mo. Andyan din yung pagkakaroon ng tendonitis, lalo na sa mga thumb natin. Kaka-text at kakagamit ng mga gadget. Kaya wag na wag mong kakalimutang magpahinga from time to time at i-switch mo yung kamay na ginagamit mo kaka-text ha. Yung paggamit ng cellphone din, maaaring makaapekto sa ating mga pagtulog. Siyempre, maliban sa hindi tayo inaantok kaka-scroll, alam mo bang yung blue light na ine-emit nito, maaaring makaapekto sa level ng mga melatonin natin na maaaring makaapekto sa mga tulog natin. Kung kaya mo sana, iwasan mo na mag-cellphone at least 30 minutes bago ka matulog. Oh, eto pa! Ayon sa research ha, yung excessive na paggamit ng cellphone, mas nakaka-increase ng risk magkaroon ng mental health problems. Lalo na sa mga kabataan na halos buong araw naka-phone, alam mo bang mas nagiging prone sila sa stress, sa anxiety at sa depression. Kaya ikaw, kung hindi ka na nakakapag-aral, puro cellphone ka na o kaya naman gadget, bawas-bawasan